Next, ito naman ituturo ko sa iyo ay ito na mga ito. At unahin ko na itong nakalimutan ko dun sa last part na kasama nila na nasa 4 to 5 kaharaka ang tagal. Itong ganyan. Ganun pa rin. Nasa 4 to 5 kaharaka ang tagal. Makita mo yan dito sa وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَّى. Ganun. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَّى. At ganun din itong ganito. Itong ganito na ito, yan. Pansinin mo, yung ganyan. Ganun pa rin. Sila rin magkakasama ng mga nasa 4 to 5 kaharaka. Yung ganyan, tingnan. Yan. Dito sa أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا. Ganon. Bali, yun ang nakalimutan ko sa last part. Bali, dito naman tayo sa ito na mga ito na tinatawag na nunus sakin at tanwin. Ito yung tinatawag na nunus sakin at tanwin ay ito na nun na wala kang makikitang vowel kahit sukun, wala kapag makita mo yan sa Quran. Ito naman yung tinatawag na tanwin, itong mga vowel na yan. Sinabi ko na yun sa mga naunang part. Bali, ito naman yung tinatawag na mga huruf na huruful izhar. Itong 6 ka letra na ito, nahahati pa yan sa 3 pero hindi na kailangan ipaliwanag. Ito naman tinatawag na ikhfa or huruful ikhfa, itong 15 ka letra na ito. Nahahati pa yan sa 7 pero hindi na yun kailangan ipaliwanag. Ito naman yung tinatawag na huruful idgham, bigunna at saka bilagunna. Ito naman ang tinatawag na huruful iqlab, itong nag-iisang letrang ito na letrang ba. Bali, ang babantayan mo dito ay kapag sila ng mga ito ay kapag babangga sila dito sa letrang ba, ay sinabi ko na yan sa mga naunang part na yun yung sabi ko na meron ka makikitang maliit na mim sa taas ng letra o di kaya ay sa baba ng letra. Hindi lang nun, kahit anong letra, basta may mim na maliit o di kaya ay sa baba ng letra ay dito babangga sa letrang ba. Sinabi ko na yan sa naunang part, yung sabi ko na wag mong halimbawa ito yung lips mo, sabihin mo na waj'alna min bayni. Wag mo sabihin na min bayni. Ganun yun. Bali yan dyan sa letrang ba, yan ang iqlab. Sinabi ko rin sa naunang part. Bali hindi natin patatagalin dito. Itong dito naman sa idgham ay sinabi ko yun sa unang part pero yung sinabi ko ay yung mga tanwin na babangga na hindi magtatapos sa letrang nun, yung pagkatanwin niya at kasali na rin ang nun. Sabi ko na mawawala ang nun, masasilin kapag babangga sila dito. Pero ngayon ko parang sabihin na pangalan nila ay ito ay idgham sila. Bali nahahati sa dalawa, biguna at saka bilaguna. At yun yung sabi ko na meron tayong makitang kapag sila ng mga yan ay babangga dito ay meron tayong makitang sadda dito sa taas niya at saka dito ay wala pero gagamitan natin. Bali may paliwanag ko na yan. Bali, dito naman sa letrang izhar ay kabaliktaran ng ikhfa. Bali, unahin ko muna ipaliwanag itong ikhfa kasi iyan kahit doon na lang sa Quran ipapakita kasi para magkatabi sila ng ganito kasi magkabaliktaran ang ikhfa at saka izhar. Itong ikhfa, ito yung kailangan mong maintindihan talaga, alam mo kung paano gamitin ha. Dito natin malalaman yung tayo marunong bumasa ng Quran kapag magagamit niya yan. Kasi kapag ang tao hindi siya marunong ng mga ganito ay talagang kahit ikhfa na ito ginagawa ng izhar ang bigkas niya. Itong kapag silang mga ito na ito, kapag babangga sila sa kahit saan sa mga 15 kaletrang ito, ang gagawin mo dyan ay mayroon kang dalawang gagawin dyan. Ito ay ganun pa rin. Dito sa 4 ay mayroon ka rin dalawang gagawin. Una, hindi siya magtatapos sa letra nun. Pangalawa ay may stamp ka rin sa kanila dito ng saklit. Bali ganun din kapag dito. Kapag sila namang ito ay kapag babangga dito ay meron kang dalawang babantayan dyan. Halimbawa, dito sa magsusulat tayo dito ng alif, nun, ta.
anta maulana. Halimbawa, anta maulana. Dito ko na yung kasama ng fa, nun, sad, nun. Itong nun, bumangga ng ta, nandun ang nun, nandun ang ta. Itong nun, bumangga ng sad, nandun ang nun, nandun ang sad. Bali, pansinin mo kung paano ko bigkasin dito sa, ito ay ganito. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Hindi ko sinabi na anta. Yung parang mahang ang dila mo ba pagdating sa dito sa nun. Anta maulana fansurna. Hindi ko sinabi na fansurna. Yung wag mong idikit ang point ng dila mo ba, parang mahang siya pagdating dito. Kapag sila ibabangga sa kahit saan sa mga ito. Kaya ganyan. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Bali, sa idhar sa Quran ko lang ipapakita. Dito naman sa idgham na biguna at sa bilago na ang pinagkaiba dito ay buksan natin sa Quran. Awag na isulat ko na lang dito yung halimbawa. Halimbawa, dito sa bilago na ang pinagkaiba ng bilago at sa biguna ay ito. Halimbawa, ito ay waw, ya, lam. Wailuli. Ito ay tanwin. Nandyan dyan. Bumangga ng lam. Bali, ang gagawin mo dyan ay bigkasin mo lang na wailuli. Huwag mong sabihin na wailuli. Hindi ganon. Kailangan wailuli. Wailuli kulli humazatil lumaza. Bali, yung dito naman sa bigun na, ay ang gagawin mo dyan ay may stami ka ng saglit. Aliban sa may sada. Halimbawa dito sa fijidiha. Dito na lang sa hablum. Dito na lang. I-delete na natin. Dito sa dito na lang ko sa hablum. Ha, ba, lam, mim. Hablum. Ito ay tanwin. Bumangga siya ng mim. Hablum mim masad. Ito ay mas tama ka ng saglit dito. Hindi mo siya magagamit na magtatapos sa letra nun. Kaya fijidiha hablum mim masad. Yun ang pinagkaiba. Hablum mim masad. Kapag dito sa lam at sa kara ay huwag kang magtamay. Magamit mo lang ang sada ay okay na. Dagdagan natin. Halimbawa dito sa ra, halimbawa dito sa nun, bumangga ng ra. Hamza, alif. Ar-ra'a. Ito sa ar-ra'a hustagna. Yan. Huwag mong sabihin na ar-ra'a. Huwag mong magtamay dito. Magamit mo lang ang sada ay okay na. At saka maiwan ang nun. Bali ganun yun. Ar-ra'a hustagna. Samantala, ang bilago na ng idgham na ito ay mastambi ka ng saglit. Yan. Kapag dito ay walang, makita rin natin sa Quran yan. Walang sada ang mga yan pero gagamitan natin. Ito, tingnan mo. Ito ay tanwin. Ang binangga niya ay ya, nasa idgham na bigun na. Wala kang makikitang sadda dito pero gagamitan mo. Pansinin mo ha, ganito. Yawma idhi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatal. Yawma idhi yasdurun nas. Yawma idhi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Bali dito naman tayo, ito ay tanwin na bumangga ng saan ba yun? Tanwin na bumangga ng ya. Ito naman ay nun na bumangga ng ya. Tingnan mo. Faman ya'mal mithqala. Faman ya'mal mithqala. Mas tambi ka ng saglit dito. Masasalin na ang nun. Dito rin wa may ya'mal. Bali, dito naman sa tanwi ikhfa at saka idgham, pag yung pinagkaiba dito ay izhar. Yan.
Sa next part na lang.